Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay March 5, 2025. So ngayon pala yung Wednesday. So mali yung nabanggit nating kahapon pero medyo maganda ulit yung dalaw pala ng market natin. So nag-bounce tayo ng 0.95%. So nag-close tayo 6,121.77. So bakit kaya medyo nag-bounce yung market natin? So pati yung yung global markets medyo maganda rin ulit yung bounce na pinakita nila. So in-expect natin maganda yung galaw ng US mamayang gabi. Tapos yung European markets nag-bounce na at saka marami na rin gumalaw doon sa bandang Asian market. So di ba, ang pinaka-main reason bakit tayo medyo may nakahapon sa global markets is yung tariffs ni Donald Trump, di ba? So magtitipik effect daw siya. So parang naurong eh. April 2 yung yung narinig ko dun sa video niya kanina. Pero may mga important na, yung mga importante yata na siguro mga materials na pwede nilang, na kailangan nila. So hindi naman daw maapektuhan ng tariffs. Kaya medyo nag-bounce ng konti yung sentiment ng ating market. Pero yung sa atin, okay naman. Magandang galaw, maraming blue chips. So mga blue chips yung namayagpag ngayon eh. So especially itong si GGS natin. So nag-up siya ng ilan ba yan? 8.96%. So maganda yung closing niya. Marami nag-bounce sa mga blue chips natin, pero net foreign sale pa rin tayo. Anyway, malit lang naman. So 106.02 million net foreign sale. So hindi pa rin tapos sa pagbebenta yung ating mga foreigners dito sa market natin. Pero tingnan natin, na-break ulit yung pinaka MA20 naman natin. So Thursday and Friday, dalawang araw pa bago natin malaman kung mag-stay tayo above ng MA20 or another dead cat bounce yung nakita natin dito sa markets natin. Kasi hindi pa rin naman ganun kalaki yung mga net foreign buy ng mga pumitik na stocks natin. Okay, so pag-usapan natin yung ating trending stocks. So pinakamalakas is holding siguro ngayon, no? Nagbago siya, no? Pero kanina, ang pinakamalakas is yung ating mga property stocks kasi umakyat si Ayala Land at saka si SMPH. So silang dalawa yung nagdala ng property. So nag-up siya na 6.6%. So pipikang parang penny stocks yung galaw ng mga blue chips natin ng lalakas ng mga SIPA or kaya drop. So nag-up siya ng 8, meron siyang net foreign buy na 8.73 million. Pero baka lang ito yung share buyback na ginagawa niya. So may mga post tayo na tweet kanina. So GGS, nanguna. Kanina umaga nangunguna si SMPH at saka si Ali. Pero nung closing na, bigla pinitik si GGS natin. Okay. So higher low yung formation. So nag-up siya ng 8.9%. Meron siyang 71.05 million net foreign buy. And then si Ferro, ayan, pinag-usapan pa rin siya, pero nag-drop na siya. Negative 10.26%. Meron siyang 140K net foreign sell. Kaya lang umakit siya, di ba, may balita sa backdoor listing. So normally, pumipitik yung stocks pag meron mga backdoor listing. Pero yung kasunod na balita, mukhang ayaw ni Ferro natin kasi tender offer na naman. So, and then titignan ko yung price niya dun sa tender offer, parang mas mababa yata sa current price nitong si Ferro natin. Baka yun yung sentiment niya. So bukas natin malalaman kung talagang maglalabasan na yung mga traders natin sa kanya. Kasi normal naman yan mga 10% ng kalawan sa mga penny stocks natin. And then si PX, nag-bounce ulit. So parang tori na ulit to. So nag-bounce siya ng 1.3% and meron siya 15.60 million. Net foreign buy, Lotto, another winner for the day. So, tumama sa loto. Nag-up siya ng 9.59% and meron siya 1.06 billion. Net foreign buy at saka si dito. Ayan, sinama na natin, number one dito sa marami yata may hawak kay dito pero medyo pangit na yung galaw niya. So, hopefully hindi siya magkaroon ng malakas na buhusan. Negative 1.96% and meron siya 1.12 million net foreign buy. So, medyo ayaw na umakyat yung price action natin sa kanya. Okay, so yun yung mga major news na nakita natin dito sa market. Ayan, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin naman. Then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual guys, subscribe ka lang. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Join ka dito sa trading group kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. And then yung mga nakasubscribe,
Check mo na po yung daily trending stocks review, mga company reviews natin, mga sample trades sa market, indicators. Hindi pa rin ako makapaniwala sa galaw ni Philippine Stock Exchange natin kasi wala pa rin tulak masyado. Fundamentals, yung ating mga risk management and basic learnings, mga PSE learnings natin. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palami Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Saka natin update to kapag meron tayong time para sa kanya. And then sa social media, follow mo ako dito sa aking Palami Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Palami Trader na Facebook page. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local markets. So double check na lang. And ano ba yung mga balita natin for today's trading dito sa Twitter natin. Okay. So yun pa rin naman yung kapansin-pansin sa nakikita ko sa kanya is syempre net foreign sale 106.01 million net foreign sale pero anyway maganda naman yung galaw, di ba? So ang pinakamapula lang dito malit lang yung loss niya service sector and then panalo si hindi pa rin ganun kalakas yung holding firms, no? Kahit holding firm si GGS pero hindi niya masyadong naitulak yung index, di ba? 1.16% lang. So property talaga yung malakas. Umaga pa lang malakas na siya. So 2.99% normally si yan, si Ali at saka si SMPH. Si Meg umakyat din yata. So mining and oil nag din siya ng 1.12%. So halos halos lahat pala ng index sector natin is maganda po yung kanilang galawan. So yun lang yung net foreign buy pa rin ang nawawala dito sa market. Kaya medyo di pa tayo masyadong kumbinsido kahit na breakout sa MA20 naman siya. So foreign funds sold, Metrobank, Security Bank, ASN, AP, Manila Water, CNPF, DNL, FB, AGI, DMC, LTG, Philrich, Robinson, REIT, Robinson Lantel, ICT Bloom, at saka C+. So yung mga binili, BDO, BPI, CBC, PNB pa rin, no? CREC, FGen, Meralco, SCC, EFI, FCG, AC, Aboitiz, Ali, Eritz, SMPH, Globe Converge, at saka si dito natin. Ayan. So, yan pa rin, no? Share, baka yung 8 million na net foreign buy ni Ali natin is baka share buyback lang yan eh. So, ang laki din kasi yung binibili ni Ali natin. So, ito yung closing natin. Mas marami naman yung mas marami naman yung blue chips na verde for today's trading. So tinamaan si Metrobank, but kaya? Okay, may dividends pala to na binigay. So negative 4.62%, AGI minus 2.53%, ASEN negative 1.27%. Si SM na nag-up nung nakaraan, negative 0.37%. So panalo si GGS, magana. So wala kasi masyadong foreigners dito kay GGS. So nag-up siya ng 8.96%. Ali 6.16, URC sabi na. Kasama natin dapat lang umakyat na kasi sobrang down si GGS. URC 4.56%. Monday 4.25%, Converge is 4.07%. Tataas sa mga galawan ngayon, no? Ayan, so marami nag-bargain hunting dito sa mga local siguro ng market natin. Ayan, nag-bounce na rin kasi yung Asian stocks natin. Di ba kapon halos lahat is namumula. ASEAN subsidiary, ASEAN Australia will develop 800 megawatt pump hydro project in New South Wales, Australia. Di pa rin natin makita mag-reflect sa kanya price action. Tapos yung inflation natin mababa. So mura ng kamatis ngayon, no? Siguro 3 piraso na yung 10 piso. So Philippine Stock Index rise 0.95%. ASN, yan yun. ICT is poised to report strong fourth quarter earnings fueled by robust holiday spending. Philreit reports 6.3% net income decline o mababa yung lower rental revenues niya. So SCC below forecast, hopefully hindi masyado bumagsak. Si SCC ang bago mag-announce. Union Bank is set to raise 76 billion through debt sale. LTG, kapon to, no? Philip Morris Fortune warned that over 1 in 5 cigarettes sold in the Philippines in 2025 could be illegal. Ayan, so marami yung hindi nagbabayad ng tax na bumibili siguro. Robinson Land Corporation, ang target price is baba na pala, no? Last na review ko sa kanya, 19 pa yung yung alam ko na
price nitong si fair value nitong si RLC. Baka ano to, technical. Ayan, 13 siya kasi 12.2 yung current price niya, di ba? Eh nasa baba din yung chart nito. So US stocks futures jump after Commerce Secretary Lutnick suggests possible compromise on Trump tariffs. So hindi naman lahat daw ng ano kasi may mga syempre yung mga importante na ano kailangan nila siguro mga healthcare mga ganun. So or food related. Syempre magko-cost na ano yan inflation sa kanila. So AGI acknowledged that human error caused a 1% misstatement in its reported ownership. So corporate stories natin, Petron announced revenue reflecting 8% growth compared to 80.103 billion in 2023. Robinson has reaffirmed its PRS credit rating. DMC Nickel signed MOA with Nickel Asia for investigating the possibility of operating nickel processing plant in the Philippines. Fill rate, net income, so nag-decline na 6.3. And then si Pero, so ito yung ano ito yung, ayan, basahin natin. Temis Group plans a mandatory tender offer for 128 million publicly held Ferronox shares. May magdidilis na naman, no? As part of its backdoor listing. Pero si DMC, hindi naman niya dinilis si CHP kasi nag-improve yung yung price niya. Following 4.3 billion property for share swap with Eagle One, which fueled a 45% stock surge after the PSE lifted its trading suspension. Ayan. So hindi niya sinabi yung yung price para pag-usapan saan natin. Ano ba yung tender offer price? So peso malakas, okay, wala yung price. Local market, okay, just in. Ayan. So ito yung isang good news kasi 2.9% yung inflation natin last month and then ngayon is 2.1%. Pero parang hindi balance, no? Kasi 2% na lang pala yung inflation natin pero yung interest rates sa mga banks nasa more than halos 6% pa rin, di ba? 5.9 ba yun? O 6? Yung muli nating nabasa sa kanya. So, ang taas ng borrowing interest pero yung presyo ng mga mura na. Ayan. So, anyway, hopefully kasi pag bumaba yung interest rates, yung naman, yung price action ng mga stocks natin yung pwedeng umakyat. Okay? So, DMCI may MOU. So, tama yung sabi niisip ko yung nung nakaraan, Monday yata yun o Tuesday. Yung sabi ni Ma'am April Tan, may opportunity sa mga properties. So February inflation decreased to 2.1 from 2.9% below expect. Major reason was lower rice and vegetable price and lower oil prices. So agree with the view that this should give BSP to cut rates. Ayan. So yan naman yung inaantay natin para makabawi yung price action natin. Okay? So share of Ferronox surge 49% to hit their intraday ceiling of 8 pesos after the PSE lifted a trading suspension imposed last December. Ayan. So tender offer na naman ha. Baka maipit na naman si Ferronox natin. So turns positive. Okay, yung ating Nasdaq. Robinson plans to partner with EV and energy industry leaders. Down Dow falls almost kapon to medyo nag-drop kasi sa US market natin. Okay. So yun lang, nagkaroon ng reprieve sa drop ng ating mga stocks dahil doon sa tariffs, di ba? May leeway daw. Pero alam ko mga selected items lang yun eh o products na hindi maapektuhan ng tariffs pero majority is maapektuhan. Tingnan mo yung speech ni grabe yung speech ni Donald Trump. Ayan. So ayan, patalasas ulit yung ating Petron channel pala. So yung mga gusto ng guide, so tama-tama kay start of the month. So pwede kayong sumali dito sa Petron channel po natin. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng ating chart. Lumalaban na. Medyo lumalaban yung yung pinaka RSI level natin, no. Gusto mag-break out sa ano bang current price niya? 49.29. So gusto mag-break out sa RSI 50 level ayan. So okay, tingnan natin. Ang maganda kasi masabayan siya ng net foreign buy kasi hindi sustainable eh. Nakita naman natin. Ito yung 3.4 billion, di ba, na drop. Hindi pa rin bumabalik. So anyway, base chart. Ayan, mali mo mauna yung makumbinsi na sila kapag maganda yung chart natin. So nag-breakout tayo ng konti no, dito sa
Ayan o, MA20 is 6,000. So 6,1 to 1.77. Pero range ko pa rin sa kanya is 658, di ba? 58 to 6,300 kasi hindi pa rin naman bumabalik yung foreigners natin. Konting shakeout pa siguro. So 106 million ulit net foreign sale and okay, pangatlong araw na 0.95% na galawan. Okay, may konting divergence yung yung RSI at saka yung index natin. Hopefully, good sign na nga po yan. Ayan. So tingin tayo sa mga winners. So meron pa rin ba mga penny stocks? Ayan, si Lotto. So nag-up siya ng 9.59%. Sakat-sakatin natin mamaya kasi pabalik na naman yung price action, GGS gumalaw. So higher low. Good sign pala yung mga no? Yung mga Dow G na lumabas kay GGS natin. Ali 6%, lakas. URC 4.56. Ayan, nag-higher low na rin pala si URC. So mga good sign. Converge, ayan, babalik na naman sa gusto mag-breakout. FCG, okay, lumaban na 3.9%. SMPH bumaba. Nag 5% pa kanina eh. So 3.51%. Pero kung ano, higher low na yung mga RSI ng properties natin. Pure Gold, ayan, nag-breakout ng konti. 3.12%. RCI, marami oh. So, ang dami ko na na-view pero 2% pa yung si Plus, ayun, yung Plus natin, no? Nauntog. Pero umakyat naman 2%. Sino pa? SMC2L. Felix Mining, ayan. Felix Mining, si PX, ito nga, nag-Dow G, no? Pero may upcoming dividends pala mamaya, silipin natin. 1.3%. Ayun, si ABA, medyo bounce na rin. 1.25%. Okay? So, losers, sino ba? Si Ferro, so nag-drop. Laki pala ng drop niya kanina. Oh. Halos mag-fill the gap pala tayo dito ah. Okay, so maganda pag-usapan si Pero. Hindi ko napansin tong drop na to. So nung sinilip ko siya, nasa 10% din. Nag-drop pa pala siya na Okay, nangangamoy tender offer kasi si Pero natin, di ba? Alam ko 4.7 yung sinabi niya doon sa sa price ng tender offer eh. Silipin natin mamaya saglit. Ilagay natin dito. Si Pero buksan natin mamaya kung ano yung tender offer. Parang may nabasa ako na price eh. Sino pa? Si yung may volume na lang. MRC minus 2.9. Hindi na nakabawi si MRC, no? Pa-downtrend na rin siya. Okay, so yun po yung mga galawan. Hopefully na umakit yung mga hawak mo na stocks for today's trading. Silip tayo ng konti dito sa global markets. Okay, dito na sa futures kasi laglag kagabi. Ayan o, laglag dito sa US market natin. So S&P futures 0.67, Dow futures 0.59, tapos si Nasdaq futures 0.79. Okay, bumabawi siya ngayon. Europe, medyo malakas oh. May 3% dito oh. 2%. Malakas. And then sa Asian market, mix pa rin tayo, no? Pero medyo malalakas yung sipa ng mga bumabagsak last time. Okay, medyo bumawi na siya. Crypto, bumawi na rin ba to? Ayun, nag-89K ulit. Ang galing na season, no? So, 89K ulit, 6.84. Handa na naman tayo sa, sa drop nito sa sunod na araw. Ethereum, 8% up. XRP, season. Ang lakas ng season, no? 6%. Laki ngayon, no? ADA, bumalik na naman. 20%. Grabe maglaro tong crypto. Okay, lalakas ng sipa. So nabuhay na loob ngayon yung mga traders natin sa bandang crypto. Ayan, next. Okay, so tuloy natin yung ating mga top trending stocks. So unahin natin si Ayala. Yan. So meron siyang dividends kapon na 1.22%. So gumaganda yung itsura ni Alin natin. Pero alam natin, okay naman yung fundamentals nitong si Ayala kasi yung mga hindi pa nakalabas dito yung annual earnings niya pero okay naman siya. So third quarter, 21%, second quarter, 5%, tapos 43% sa first quarter. Pero yun nga lang, nasadlak na rin yung, yung price action niya. So kahapon nag-trending na siya pero di ba napag-usapan natin siya, 44% drop since nung pinaka-peak natin last October. So tingnan natin kung ito na 'yon. Mukhang magandang sign yung yung mga candles natin. Pero hindi pa siya masyadong
Hindi pa siya masyadong naka-breakout dito sa MA20. So lalagyan ko na lang siya ng downtrend na chart pa rin. So yan pa rin naman pinakamalakas na resistance area natin sa kanya. So okay, nakatulong yung sentiment sa kanya sa ngayon kasi medyo malaki yan eh. 6.16%. So gagalaw na kaya itong si Ayala Land natin kagaya ng galawan ni itong si GGS natin. Pero wala pang higher low kasi ito eh. Si GGS, meron na tayong nakakita na higher low formation naman sa kanya. So below pa rin naman tayo ng ating RSI 50 level naman na yan. So medyo nasa bearish side pa rin itong si Ayala Land incorporated natin. Okay, so very good yung movement niya. Hopefully madagdagan pa yung net foreign buy. Pero parang tingin ko nga dito sa net foreign buy na to yung share buyback lang na ginagawa nitong si Ayala Land natin. So wala pa talaga yung inaantay natin na pasok ng mas maraming foreigners. So silipin natin si GGS kasi meron siyang ilan ba yun? 71 million na net foreign buy. Okay, so good sign para kay Ali. Yung ilang properties kasi nag-up siya kanina, di ba? Robinson Land ang wala pa. Si Meg yata yun. Ayan, nag-breakout na si Meg. Oh. Nag 2% si SMPH, nag 3.5% Cebu, wala. Sina Double Dragon, mga properties to eh. So, kailang wala pa rin yan. Ayan. So, yun lang yung mga major na natin, mga property stocks yun. Naggalawan for today's trading naman. Okay, so good sign para sa mga fundamentalist para kay Ayala Land. Kaya pala yung trading siya from the past few days, PPTKN. Okay, next. GGS. So, yung nagustuhan ko kay GGS natin, bukod sa, yun nga, sabi natin, higher low formation tayo, sasalubong yung dito eh, yung MA100 tsaka yung price action natin. So, meron siyang konting higher low, hindi masyadong pansin, no? Pero meron siyang higher low formation dito. Then, nagkaroon siya ng support dito sa MA20. So, di ba, last time, kung papansin mo, MA20 yung pinaka resistance, and then ngayon, medyo nagbago na yung trend niya. So ito yung trend niya last time. Oh. Ayan, so good sign. Akala ko to magdo-double bottom sa mga 14 point something. Kasi nga may malakas tayo na drop from the past few days. Pero binalikan naman siya. And finally, nagkaroon siya ng RSI above 50 level. Ayan, tingnan natin kung good sign na to for the coming few days para kay GGS natin. So medyo, eto maganda. Gusto natin mga triple digit, mga 100 million na pasukan ng mga foreigners. Pero good sign na hindi lang si GGS yung bumibili sa mga shares niya. So may mga papasok na rin na ibang siguro mga hedge fund tinatry si GGS natin. So nag-up siya ng 8.96%. So nasa bull side lahat ng niya. So may divergence na yung price action, yung RSI at saka yung ating MACD formation naman. Okay? So tuloy-tuloy na. Next si pero okay. Ano kayang price na ito? Saglit ha. Binuksan natin kanina, di ba? Laki ng, saglit. Silipin nga natin to. Laki 22%. So parang nag-close the gap pa nga siya, no? Ayan, hindi ko rin na-expect to, no? Kasi kahapon, nung nagre-review tayo, di ba, dito ako tumitingin sa 6.9 as a support. Pero sa 6 pesos siya nagkaroon ng support which is not a good sign. Ayan, nag-bounce siya. And then binalik yung nag-drop and then binalik yung price action natin. So nag-drop siya 10.26% after ng announcement ng tender offer. So meron siyang 140k net foreign sell. Overbought pa rin naman. Kaya konting ingat talaga pag medyo overbought yung mga penny stocks natin. Okay, so tignan natin ito ba yun? Pero yung binuksan natin kanina. Meron ba tayong ibang balita? Minsan pinopost dito kung ilan yung niya flooring yung nabasa natin. So nasa na yung wala no? Dito yata kay yung nabasa ko kay Business World na balita kanina. Silipin natin yung tender offer price para hindi tayo nangangapa kay Fero natin. So para mapagandaan natin kung saan ba yung pwedeng puntahan nitong si Fero. Okay yung mga indicators pero ito yung price breaker sa kanya. So meron ako nakita na price dito kanina. Ferronox surge by 45% to close at 7.8. Hindi yan. Hanapin natin nakalimutan ko eh. Pero may nakita ko na price dito eh. Saglit lang. Okay. Timis Group agreed to sell all its shares in Ferronox
equivalent to 133 million at 2 pesos. Okay, masyadong mababa naman yata. Okay, so yan. So 2 pesos daw. Parang 4 yung nabasa ko kanina. Mali yata yung ano. Nakita ko kanina. Par value pa nga, 1 peso yung ano eh, sinasabi dito kanina eh. 4.3 billion yung nabasa ko. So 2 pesos yung ano. Ayan, tignan na lang natin bukas kung ano reaction ng market dito kay ano kay pero natin para dito sa yun nga yung ating upcoming na tender offer sa kanya. Okay? So yun. Hindi gumagalaw yung ano yung chart ko. Okay. So, manda na lang tayo bukas. 2 pesos pala yung bili. Ayan. So, i-comment nyo dyan sa comment section na kung mali yung intindi ko kasi last minute ko lang nakita yung balita ni, ano, ni Business World natin. Okay. Next. PX. So, parang Tory pa rin. Pero nag-ano, inverted doji saglit. Balikan natin yung ano ba, yung Fibonacci, yung parang sak kahapon dito eh. Tama ba? Dito ba ako nag-base? O dito? Kagabi. Ayan. So, nagkakaroon siya ng resistance. Kasi nag-form yung ano, doji natin. 5.8. So, tignan natin sa bandang kaliwa. Okay, meron siya. Meron nga 5.8. Okay, tignan natin. Bukas, baka retest tayo ng ano, MA, MA9. 0.4 lang pala yung ano, announce evidence siya. So, naka pa rin naman siya 1.3%. And meron siyang tulak na 15.16 million. So bukas siguro natin makita yung intention niya kung profit taking muna kasi malakas na rin yung galaw natin. So umabot na rin siya more than 16% kaninang umaga or simulan magkaroon siya ng bounce dito sa dinodrawing natin na support malapit dito sa 4.5 level naman. Okay, so higher low pa rin naman kailan Doji kasi. So alam natin pag Doji, inverted Doji, mga kasunod is mga bearish candle. Maliban na lang kung tuloy-tuloy yung ano, yung malakas kasi yung volume niya. Oh. So kaya kahit Doji yung ano niya, hindi natin maialis na ano na pwede pang umakyat kahit paano si PX natin. Wala akong alagang PX so hindi natin hina-hype si PX natin. Okay? So yun na lang muna, review natin and then Lotto. Ayan, muntik nang ma-close. Ayan, si Lotto natin is, ayan, nag-bounce na finally. Close the gap din siya, oh. So, sakto-sakto, no? Close the gap and then nagkaroon siya ng 9.59. Biglang, ano binoluman si, ano si Lotto natin. So, 1 million net foreign buy. So, on the way ulit tayo para ma-retest ang 5 pesos of 4.9. 5 pesos na lang, no? 5 pesos. So, tignan natin kung aabot ng Thursday at saka Friday ayan, na-retain ni Lotto yung yung bullishness dito sa RSI 50 level. Kala ko wala na rin to kasi pa bagya-bagya na lang yung yung galaw ng price action. Pero ito medyo malaki yung volume natin ngayon. Good sign para mag-retrace sa 5 pesos. And then lastly, ayan, maraming dito na ticks eh. Number 1 lagi si dito sa listahan natin. Pero makita mo naman, mahina talaga siya. So, another gap yung na-close natin, no? O, another gap yung na-close. Downtrend pa rin yung itsura niya. So, watch out na lang. And may chance na pumunta sa oversold condition kasi yung RSI. So, marami na siguro nag-worry kasi ang laki na rin ng ayan, no? 30% na rin yung kinain niya simula nagkaroon siya ng peak dito sa 2.22 pesos. Ayan. So, yun lang masasabi ko. Wala naman tayong ibang balita eh. Yung pinakabalita lang natin sa kanya nung nakaraan, ang sabi is yung Singaporean base na dating nag-invest sa kanya, bumili ng piso last time is yun na yung magiging majority shareholder para kay Vito natin. Ayan. So, para nagiging irrelevant daw si Dennis Uy. Ayan. So, tingnan natin. Antay-antay ulit tayo ng bagong balita. Pero sa ngayon, downtrend muna yung status nitong si Bitonatics dito. Okay? So yun na lang muna yung review natin. Okay, gumaganda yung mga blue chips. Hopefully tuloy-tuloy yan. Pero syempre, gaya ng madalas nating ma-review, sinasabi natin, kailangan talaga makakita tayo ng net foreign buy. Thursday and Friday. Good side kapag meron pumasok. Okay, so yun lang muna yung ating review for today's trading. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.